Mga ka-legit na mga Kat Den followers, abay Catherine Bernardo hinahamon ng mga netizen na maglabas rin ng screenshot. Abay ex-boyfriend ni Catherine nanganganib na makatanggap ng boycott dahil sa mga pangyayari. And for today's video, ang inyo pong photos na napapanood ngayon nasa screen po natin ay kuha po ni Laysam. Yan po ay ipinost niya sa kanyang IG story. Kung makikita po ninyo, 'di ba? Kahit po sa loob ng tren, Mario Josep, magkatabi pa rin si Catherine Bernardo and Alden Richards. Pero alam niyo po ba, matapos na ilabas ng ABS-CBN yung kanilang Christmas Station ID, ay usap-usapan nga ang magkahiwalay na screen nitong si Catherine Bernardo and Alden Richards. Ay Catherine Bernardo and Daniel Padilla, yung kanyang ex-boyfriend. Talaga makikita mo sa mga mata ni Miss Catherine na talagang sobrang happy ng kanyang aura. At ito po ay kabaligtaran dun sa aura na nakita natin kay Daniel, kasi syempre sanay siya na kapag nagkakaroon ng Christmas Station ID magkasama silang dalawa, ngayon hindi. And of course syempre po, matapos nga na mag-trending ngayon ng issue patungkol kay Maris Racal at Anthony Jennings patungkol sa mga screenshots na inilabas ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings, ay nalalagay ngayon sa alanganin, ito pong bagong teleseryeng ilalabas ni Mr. Daniel Padilla kasama po ang magka-love team, kasi alam niyo po na sobrang pangit po ng imahe ngayon ni Maris Racal at ni Anthony Jennings, kasi talagang grabe po yung mga screenshots na inilabas. Talagang masasabi mo na kakaiba siya. Ayoko na lang ilagay dito kasi alam nyo na baka mamaya masama pa tayo sa kakasuhan ng ABS, kasi ano po yan meron pong kaso yan na once na naglabas ka ng mga screenshot sa publiko, against the law yan. So pinag-uusapan tuloy ngayon ng ilang mga netizen ito pong teleserye ni Summer, kasi possible daw na maranasan itong tinatawag na cancel culture. Dahil kung makikita po ninyo sa lahat ng mga cast, ang naiiba lang dito is itong si Baron Geisler. Tapos po itong si Mr. Richard Gutierrez, isa rin yan sa mga nag-cheat, 'di ba, kay Barbie. Tapos ito naman si Anthony Jennings nga, tsaka si Maris Racal, yun, meron po silang mga allegedly na in-expose patungkol sa pag-cheat po nila, na bagay na talagang nagte-trending ngayon. At syempre, ganun din po ito pong si Summer or si Daniel Padilla. So dahil po dito, may mga netizen tuloy na nagpo-post, sabi dyan, hello Kat, baka may mga screenshot ka dyan, pakilabas na please. Yan, so ganyan katindi yung naging trending usapan ngayon sa social media, kasi matapos po ma-expose ang lahat ng ito, para tuloy sinasabi nila na parang may tinatago si Miss Catherine na gusto niyang ilabas. Pero alam niyo po, sa pagkatao ni Catherine Bernardo, she will never do that, kasi that's parang parang ibinababa mo kasi yung sarili mo 'di ba? Parang kumbaga sa kanya, pass is pass. Nakita natin na talagang, I know that sa parte po ni Mr. Daniel Padilla, malaki talagang regrets niya sa pagkawala ni Catherine. At isa sa pinaka masakit na kahit sobrang sakit ng ginawa mo sa isang tao, yung mapatawad ka, 'di ba, na parang naghiwalay kayo nang walang sinasabing masama sa iyo yung ex-partner mo. And that is really kumbaga sa psychological effect na yun, parang yung feeling of guilt, alam niyo, naiintindihan niyo po ako. Yung parang masasabi mo sa sarili mo na napakagago mo, na ginago mo yung isang tao pero never kang siniraan sa publiko. Pero this time, sobrang grabe po ang mga naglalabasang balita na ito. Pero just the same, yun yung isa sa mga tinitignan na anggulo ng ilang mga netizen na maaaring madamay daw sa cancel culture. Ito pong tinatawag na teleserye nilang paparating. Kasi nga naman, 'di ba, parang grabe po yung kanilang pag-promote ng panibagong serye na Incognito, kung saan sama-sama po yung mga merong issue sa pag-cheat. Ang tao pa naman ngayon, ayaw po nila na parang ikaw yung lumalabas na parang ang pangit ng imahe mo sa publiko. Usong-uso po ngayon yung cancel culture. Kaya yan po yung ilan sa mga tinitig ng anggulo na baka daw hindi pa nagsisimula yung teleserye, marami na po talagang nang buboycott. Parang nagpaplanong i-boycott ito. Ay nako, masyadong magulo ang mga pangyayari ngayon sa showbiz. But anyways, ano man po
no, yung mga nangyayaring ito. Ang mahalaga, masaya ang cut din at maganda ang kanilang credibility. Ang maganda ang credibility ni Miss Catherine, maganda rin ang credibility ni Mr. Alden Richards. And hello mga Katden lovers and followers, narito na ang pinakapositibong balita patungkol kay Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. Sabay, Chi Pilomeno pala ang magiging susi. And now, let's talk about this one. Isa sa mga article na inilabas ng La Oficial na may title na Catherine Bernardo and Alden Richards are in the mood of for love. So, pagkatapos nga nating mapanood ang ilan sa mga paayuda ng Katden patungkol sa kanilang skydiving na experience, ay talagang naglabas din po no ngayong araw ang La Oficial. Ayan, so sinearch ko pa kung paano siya banggitin dahil talaga namang grabe po yung mga photos na inilabas nila at ang inaantay pa natin kasi sa mga ganitong event, ang pinakamaganda dito is yung mga behind the scene photos and videos kung paano nila ginagawa kasi doon talaga tayo nakakaramdam ng mga sobra-sobrang kilig at sobra-sobrang paayuda. And of course, hindi naman tayo binibigo ng mga ginagawa po nila, diba? So, sa magazine na ito, this is really French po ito French na magazine kung saan sila po yung pinifeature na mga talents at pinapakita dito, ikinuwento po sa article na ito kung paano po ang tagumpay na tinamo yung hit, parang kung paano po natamo ng Hello Love Goodbye and Hello Love Again ang pelikula, yung kanilang success. Talaga namang umikot po yan sa buong mundo. And this is really, kahit po sinong artista pa or henerasyon ng dumating, masasabi talaga natin na yan po ay hindi malilimutan dahil nakasulat na po sa history ng Pilipinas yan. Na once in your life, diba, minsan sa buhay po ninyo may dumaan na isang napakagandang pelikula na talagang tinangkilik ng mga Pilipino maging ng mga ibang lahi at talagang napakagaganda po ng review. Inaasahan po natin hanggang December ay e-ere pa rin ito. Baka makasabay pa nila yung Metro Manila Film Festival ng mga movies, Pero alam niyo po ba that aside from those things ay mas may nakakakilig po. Panoorin natin to. Akala nating lahat ay tapos na ang paayuda dito sa skydiving history, sa skydiving experience ni Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo, kung saan nandun si Miss Chi Pilomeno na isa sa mga kaibigan po ni Miss Catherine. Si Miss Chi din po ang isa sa mga nakasama ni Miss Catherine at isa rin sa mga nagbigay ng hints sa lahat sa publiko nang i-unfollow nito si Miss Andrea Brillantes during the time of issue, yung kasagsagan ng issue. And this time, ito pong video na napanood po ninyo, pinag-uusapan po siya sa social media, lalo na sa X, dahil dinanggit kasi ni Mr. Chi Pilomeno, nakita naman natin yung ngiti nila, diba talaga nagyakapan sila. Nandyan kasi siya sa Dubai, nagkataon na nandyan din si Catherine, kaya parang nag-usap sila na magkita at na mag-try nga ng skydiving. At habang naglalakad po sila, naiwan si Alden sa likod. According po sa mga netizen, isa sa mga naliprid at narinig nga daw di umano ng mga netizen na sinabi ni Miss Chi Pilomeno na sila'y papaalis na papalakad na silang dalawa. At sinabi nitong, yung boyfriend mo. Ganon daw yung sinabi ni Chi. Kasi sa dulo po ng video na ito, makikita natin na lumingon sila yan. Lumingon po si Chi. At parang medyo pinutol. Hindi natin alam kung intentional ba yung pagputol nun or parang pinapasabik ang lahat ng mga netizen patungkol sa kanilang relasyon. Kasi yun po, si Miss Chi Pilomeno lang pala ang magbibigay sa atin ng tumpak at talagang sapul na ebidensya patungkol kay Catherine at Alden Richards. Ang masarap lang kasi talaga, ang dami-dami ng mga issue ngayon sa showbiz na pinag-uusapan. Ito ang tuwa ang mga netizen dito kay Catherine at Alden Richards kasi sila yung couple na walang issue. Ang kanila lang ginagawa ay magmahalan lang, 'di ba? Yun yung ginagawa nila na nagiging sanhi ng happiness ng maraming mga Katden fans and Katden followers, 'di ba?
So, isa na tayo dun sa mga sumasaya sa mga paayuda nilang dalawa. Kaya naman I hope and I pray na talagang magtuloy-tuloy na po lahat ng mga positibo na nangyayari sa kanilang dalawa at makita natin sila sa tinatawag na Hello Love Forever. And sagot sa request ng Katden fans towards the next project para kay Katrin Bernardo and Alden Richards. Abay, areglado na ang lahat ng yan. But before that, it's for today's video. Nais ka po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, itong lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayong araw ay tuwang-tuwa po ang ilan sa mga netizen matapos lumabas ang ilan sa mga photos and behind the scene videos ng kaganapan po sa Dubai pagkatapos po at during at pagkatapos ng kanilang mall tour and meet and greet sa Dubai. Kita sa mga mata ni Katrin at ni Alden Richards na talagang na-enjoy nila yung last trip nila together dito sa Dubai kung saan nag-promote sila ng kanilang movie na Hello Love Again. So, hindi na nga rin nagpatumpik-tumpik pa ang buong team ng HLA dahil talagang pinuntahan na po nila isa sa pinakamasarap na restaurant kung saan sila po yung nag-cravings ng mga seafoods. Ayan, magkatabi pa si Katrin at saka si Alden Richards while eating those foods, no? Kung saan naroon din si Mami Min at si Mama Ten. So, kitang-kita naman natin na sabi nga ng ilang mga netizen, yung comment sa comment section po yan, sabi, ang laki pa daw ng space pero mas pinili nilang magkatabi, diba? So, ganun nila sinulit yung kanilang tour dito sa Dubai. At talagang masasabi mo na sulit din po tayo na makita nila or makita natin sila together na sobrang saya, diba? Pero alam niyo po ba na may mas masaya pa na mga balita patungkol kay Katrin at Alden Richards? Pagkatapos nga ng tour na ito, maraming nalungkot, maraming nasad, lalo ng mga Katden na baka daw wala na tayong paayuda, wala na raw mga parang bago sila matulog, yun yung nagiging inspirasyon nila to sleep well at matulog ng masaya at may ngiti sa mukha dahil sa mga ayuda ng Katden. So dahil dito, marami po talaga ang parang nagpaplano na magkaroon ng signature campaign, tapos po kalampagin na rin po ang dalawang network para po sa susunod na projects kasi ang gaganda naman talaga ng resulta. Napakaganda, no? Sabi nga, strike when the iron is hot. So habang napakaganda po ng mga reviews, napakaganda po ng mga sinasabi ng mga netizen patungkol sa Katden, habang sobrang dami po na nag-aantay for the another projects, ay narito na nga ang ilan sa pinakamagagandang balita patungkol sa kanilang dalawa dahil finally ay areglado na di umano ang plano ng dalawang network na bigyan ng teleserye si Katrin Bernardo and Alden Richards. Sabi nga ng ilan parang sobrang busy daw nitong si Alden kasi parang hindi po siya nababakante, sobrang busy po talaga niya. Pagkatapos ng pulang araw, eto na naman. So panoorin natin itong statement ni Manay Christy. Let's watch this. Ang kwento, meron daw yung binabalangkas na teleserye na pagbibidahan ni Alden at ni Katrin. Ang tanong na lang namin, saan ipapalabas? Ayun, diba? oo. Alam namang sabihin ng GMA, sa amin lang dalamin si Alden. Alam naman sa kapamilya, amin si Katrin dapat parehas lang. Oo, paano yun ngayon? Pero kailangan din siguro tingin ko. Habang pinapanood ko po ang kaka-upload lang nitong si Manay Christy Fermin patungkol nga sa binabalangkas na proyekto para kay Katrin Bernardo and Alden Richards ay talagang napakasaya ng puso ko kasi yung request po ng mga Katrin fans ay pinagbigyan ng dalawang malalaking network. Ngayon ang pinag-uusapan ngayon is yung kailangan nating alamin kung saang network ba siya mapapanood kasi unang-una wala naman pong prangkisa ang ABS-CBN. Nakikibahay lang po sila sa GMA at sa TV5. Most of the kanila pong projects ay or kanila pong mga content ay napapanood sa TV5 Free TV. Kaso nga lang ang kung sa GMA7 naman or sa TV5 papalabas yung teleserye, eh meron po kasing tinatawag na exclusive contracts si Alden. So parang magtatamaan naman yun. Siguro po nasa pag-uusap. Pero kung ako po ay bibigyan ng chance, mas okay na mapanood siya sa GMA. So ito pa panoorin natin. Tulad pelikulang tamatag tayo tapos susunod yung teleserye. Kaya hindi sila pwede iwalay muna kasi sayang yung chance. Tama. Paniwanag pa ni Mr. Romel Chica na talagang sayang naman talaga ang chance kung puputulin nila yung napakagandang nasimulan po at napakagandang support na binigay po ng maraming Pinoy. So, as I've said earlier, kung ako po ang papipiliin, no, mas gugustuhin kong mapanood ang teleserye nila sa GMA7. Unang-una, napakalawak po ng reach ng GMA7 kumpara po sa TV5. Kasi sa TV5, very limited lang siya. Hindi kasing lawak ng reach or nung naaabot ng GMA7. Kaya, ito na rin po yung chance ng maraming mga free TV na mabuhay ulit. Kasi alam natin na unti-unti na pong namamatay ang industriya ng free TV. Dahil mas marami pong mga Pinoy, mas maraming mga tao ang mas pinipiling manood sa social media kung saan napapanood nila ang ilan sa mga inaabangan nilang serye sa kanilang most convenient time, 'di ba? Hindi katulad dati na talagang kapag tungtong ng example sa noon time, pag tungtong ng alas 12 lahat ng tao ay talaga nanonood ng Itbulaga o kaya naman ng mga noon time program noon. Ngayon hindi po dahil meron na po mga social media na pwedeng mapanood mo yung paborito mong programa sa pinaka-convenient time mo. So ganun po katindi yung nagiging problema at isa yan sa mga problema po ng free TV kaya po mas much better na talagang lagyan po nila ng pangpa-spice, pampabuhay, no, para po talagang unti-unti mabuhay muli ang teleserye at yung free TV using Katrin Bernardo and Alden Richards.
Hello mga Katden lovers and Katden followers. Abay, dalawang malalaking network or two executives ng malalaking network kinakalampag na dahil po sa Katden. At ngayong araw ay pangalawang araw po, no? Baga parang ito po yung kanila mga photos at mga behind the scene kung saan ay nandoon po sila sa Dubai. So by tomorrow, Monday is lalapag na po silang muli dito sa Pilipinas, papabalik. So medyo malungkot man sa part ng ilang mga Katden fans kasi nga parang this is gonna be the last time na sila magkakasama abroad. Pero alam nyo po ba na aside from those things ay may mga positive news po na naglabasan kung saan ang Hello Love Again breaks records in Middle East, earns 1.4 million in just 1 week. So, ganito katindi yung inilabas na mga numbers, no, figures, kung saan ang Hello Love Again is just continuously breaking records. According to Nelson Canlas report on 24 Oras Weekend, Saturday, the Alden Richards and Catherine Bernardo starrer earned $1.4 million in just 1 week of theatrical run in the United Arab Emirates, Qatar Kingdom of Saudi Arabia, and Oman. It also broke records with the highest opening day, biggest single day gross, and highest opening weekend gross for a Filipino film in UAE, KSA, and Qatar. Hello Love Again is officially the first Filipino film to surpass 1 billion in gross sales at the box office. It is also the highest grossing Filipino film of all time. Hello Love Again premiered in cinemas on November 13 and now showing in 1,100 cinemas worldwide. So ganito katindi yung mga naglalabasang news about Catherine Bernardo and Alden Richards kung saan talaga naman pinabilib po nila ang buong mundo sa napakagandang kanila pong naging resulta ng movie na ito. Syempre, in collaboration po ng ABS-CBN at ng GMA Network, 'di ba? So, talagang pag talagang nagsama yung or nag-collab itong dalawang ito, grabe po, 'di ba? So, kasabay nito ay nakatanggap din po ng award itong si Miss Catherine at si Alden Richards, no? Number 1 Filipino film in Australia. Highest grossing Filipino film in Australia. Biruin po ninyo, may mga kasabayan sila mga international movie. Pero sila po yung nag-number 1, no, sa highest Filipino film sa Australia. And of course, from the other part of the country. Makikita natin na talagang very historical, ano, talagang masasabi mong parang isang napakalaking blessing para kay Miss Catherine Bernardo and Alden Richards, maging sa team po ng HLA at maging sa mga executives at dalawang naglalakihang network. Kaya naman, binigyan din po sila ng award na Hall of Famer, no, dito sa Dubai. Yan po yung pinaka-trophy nila. At inabot po sa kanila yan and in-award po sa kanila doon po sa The Filipino Channel. And they are really blessed na talagang hindi nila in-expect ang lahat ng ito. Congratulations, Katin Alden, Hall of Fame, the first Filipino artist in real cinemas. Catherine Bernardo, Alden Richards, Hello Love Again, hashtag Katden, hashtag Team Kasoy, o Catherine and Tisoy. Wow, ang ganding naman. And kaya naman po dahil sa napakagagandang mga news at talagang breakthrough talaga na masasabi, ito po mga nangyari po kay Miss Catherine at Alden Richards, kinakalampag ngayon ng ilang mga netizen ang dalawang malalaking network kasi wala pa po silang inilalabas na kung ano man yung susunod na proyekto. Tapos ipinapartner na kay Joshua. Diba parang nagbibigay na ng motibo si Joshua na gusto niya siya na yung susunod na makapartner ni Miss Catherine Bernardo at marami pang iba na lumaline up. Pero sana nga pagbigyan muli, no, dahil may mga parang suggestion ng ilan sa mga netizen na gusto sana ng mga Katden natin na magkaroon sila ng teleserye together since magka-collab naman ng ABS-CBN at ang GMA Network. At inaalam po natin kung nagaganap na ba yung tinatawag na signature campaign para po sa next project ni Catherine at ni Alden Richards. Ang sabi nga ng ilan na bagay daw kay Catherine at Alden Richards yung Queen of Tears. Hindi ko pa kasi napanood yun pero I think parang ano yun, parang
i-comment nyo nga po sa comment section kung ano po yung pinaka-tema or storya po nito para alam natin kung ito ba ay nababagay sa kanila or what. Pero ganun pa rin po yung stand ko, no? Kung bibigyan man sila ng panibagong teleserye or ano man yung proyekto nila together, I'd rather choose na magkaroon sila ng original na concept, no? Parang kumbaga sila lang yung talaga yung gumawa. Bibigyan nila ng sarili nilang hustisya at hindi nila kailangang gayahin yung iba. So, kayo po, anong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Direk Cathy Garcia Sampana abay nagsalita na kung bakit happy ending ang pelikula ni Direk Cathy. Ganon din si Miss Carla Estrada nagsalita patungkol sa Kat din. But today's video, Hello Love Again breaks records in Middle East. They got $1.4 million. At sabi nga ng ilang mga netizen na parang 2 million is or 2 billion is waving dito po sa naging resulta ng pag-ere po ng Hello Love Again worldwide. Pero sa isang interview ay inamin nga ni Miss Direk Cathy Garcia Sampana ang ilan sa mga rason kung bakit naging ganon yung pinaka-ending ng nasabing movie. Kasi the last time, yung Hello Love Goodbye, napakasakit po ng ending nila kasi hindi sila nagkatuluyan, nagkalayo sila, pero nagiwalay sila ng maayos. So, according to Direk Cathy, natanong kasi siya, nag-explain ang blockbuster director na si Direk Cathy Garcia Sampana kung bakit mas pinipili niya ang happy ending sa mga ginagawa niyang pelikula, specifically ito pong movie ng Kat din. According po kay Direk Cathy, mas gusto niyang lumalabas ng sinihan na masaya at inspired ang mga taong nagbabayad at nanonood sa kanyang mga movies. So, yan po yung kanyang isa sa mga rason. It's so easy to become director. You get a camera, point, shoot, edit, viola, and viola, you already are a director. But the biggest question is, what kind of director are you and why are you even telling this story? Ang pahayag ng director na sa interview ni Bernadette Sembrado para sa kanyang YouTube channel. Chika pa ng director, super blockbuster movie daw ang Hello Love Again starring Alden Richards and Kathryn Bernardo. Ang batikang filmmaker na si Marilu Diaz Abaya ang naka-impluwensya sa kanya ng bonggang-bongga. Maraming nagtatanong bakit nga daw happy ending lagi ang good vibes yung ending ko na inculcate sa akin ni Direk Marilu yun eh. That cinema is an art but a form of entertainment so that at the end of the day we entertain people, she highlighted. Hindi maatim ng puso ko na umuwing luwaan ang manonood ko. Goal ko na yon na every movie na lumabas ka ng pelikula ko na masaya, na lumabas ka ng pelikula ko na gusto kong magmahal uli. Split ka pa ni Direk Cathy. It become may parang okay lang, sige sabihin yung hindi ako art director, Kerry Wells lang, marami naman akong napapasayang tao. So ganito po katindi yung, or ganito po ang isa sa mga naging inspirasyon ni Direk Cathy Garcia kung bakit po mas gusto niya na magkaroon ng happy ending ang mga movie na kanyang ginagawa, na ikinatuwa naman ng maraming mga netizen. So sa isang interview din ay na-interview itong si Carla Estrada at nagsalita po siya, nagbigay po siya ng komento kasi natanong po siya dito po sa patungkol po sa Kat din or sa pelikula po ni Mr. Alden Richards and Miss Kathryn Bernardo, at ito po yung kanyang mga litanya. Nagpasabog ng good vibes ang TV host actress na si Carla Estrada nang magbigay siya ng pahayag tungkol kina Kathryn Bernardo at Alden Richards at Daniel Padilla. Ibinandera kasi ni Carla ang kanyang saloobin tungkol sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng pelikula ng Kat din na Hello Love Again na kumita ng mahigit 1 billion sa takilya. Umani ito ng positibong komento mula sa netizen, kabilang na ang mga Kat din fans at loyal supporters ng Katniel. Pinuri nila si Carla sa paghahatid nito ng good vibes at pag-cancel sa hate culture. Say ng actress, proud at masaya siya para sa ex-girlfriend na kanyang anak na si Daniel dahil nga sa panibagong achievement nito sa kanyang showbiz.
At nakachikahan din ng ilang members ng press si Carla sa presscon comeback series ni Daniel sa ABS-CBN na Incognito. At isa sa mga natanong sa kanya kung anong reaksyon nito sa success ng Hello Love Again. At of course, sabi niya lahat tayo ay masaya. Lagi naman nating sinasabi yan na kapag magkakasama tayo sa industriya, dapat naghihilaan tayo pataas. Congratulations and I'm very, very proud for Catherine and Alden, sabi niya. Samantalang todo suporta rin po si Carla Estrada sa pagbabalik teleserye ni DJ. Talagang umattend pa siya sa pressco ng Incognito kamakalawa ng gabi na ginanap sa Dolphy Theater ng ABS-CBN. Syempre, super happy din ang actress na finally nakabalik na rin daw ang anak niya sa telebisyon. At syempre, dun po talaga umikot yung kanyang interview. Pero what is good thing about this is that at least, di ba, parang kahit po hindi naging maganda, no, yung naging imahe ng kanyang anak sa publiko, but still talagang ginagampanan niya at pinapakita niya sa tao na kailangan pa rin niya talagang humarap at maging positibo sa lahat ng bagay. So dapat po lahat tayo ganun, lagi lang tayong positive sa lahat ng mga gagawin at sasabihin po natin para at least we will not be able to spread hate, but let us always spread love. And Alden Richards and Catherine Bernardo abay susulitin ang kanilang mall tour or yung kanilang tour sa Dubai, UAE. And for today's video, ay congratulate po natin si Catherine Bernardo and Alden Richards and the rest of the team sapagkat sila po ay naka $5,307,448. So dollar po yan ha. So sa millions po yan kapag convert natin into peso, limpak na sa lapian. Billion po yan, no? Grabe po, biggest Filipino film in North America. Grabe. Now on its third weekend, see you in cinemas worldwide. So, nung opening po is nasa 900, second week 1,500 and the third week 450 cinemas worldwide. Dahil dito po sa Pilipinas kasi parang isang sinihan na lang per mall kasi nga may mga cinemas or other movies po na kinikater na rin ng ilan sa mga malls dito sa Pilipinas, kaya medyo na downgrade na or medyo nabawasan na po yung mga sinihan na bukas dito sa Pinas, pero mas marami sa ibang bansa. And eto na, no, dahil ilan sa mga kaganapan nito sa Dubai, UAE, kung saan kasama nila si Mama Ten at ang grupo, ang glam team ng ni Mr. Alden Richards, kasama niya si Mama Ten, maging si Mami Min at saka po si Lay Sam. Nandito rin po yung si Nate, no, si Mr. Nate Gonzaga na isa sa mga talagang fan nitong si Mr. Alden Richards. So nakita natin kung paano po sila sinalubong ng mga Pilipino dito po sa Dubai. At ngayong araw nga ay dalawang mall tours po yung pupuntahan nila. November 30 today. And sabi po ng ilang mga nagsasabi na parang masusulitin daw ni Miss Catherine Bernardo and Alden Richards ang kanila pong tours at the same time ay talaga makikita po natin na parang sinusulit na nitong si Alden Richards and Catherine Bernardo yung kanilang tour. Sabi nga po sa isang balita that Alden Richards and Catherine Bernardo in Dubai for Hello Love Again special screening. The Hello Love Again fever continues internationally. Alden Richards and Catherine Bernardo continue to take the records-breaking movie Hello Love Again on the global stage. The acclaimed star recently jet off to Dubai to participate in the special screening of Hello Love Again at Dubai Mall on November 30 and at Dubai Marina Mall on December 1. Alden Richards and Catherine also set to meet some lucky fans in meet and greet event in Dubai. So meron po sila doon, parang gagawin nila is magkakaroon pa ng meet and greet pero alam niyo po ba na medyo malungkot man tong balita na to kasi last tour na nga ni ng Kat din sa kanilang last tour na nila para sa Hello Love Again ang Dubai. Kumbaga last destination po nila na magkasama sila abroad. And this time sinasabi tuloy medyo malungkot po to sa part nating lahat dahil syempre gusto natin lagi sila magkasama, pero may mga bulong-bulungan na pagkatapos nga ng napaka-successful na movie na ito ay I think na magkakaroon po ng engranding bakasyon at mukhang beach ang destination nitong si Miss Catherine at Alden Richards. Ito po yung kanilang announcement, panoorin natin.
po dito sa Middle East. We'll see you on December 30 and November 30. In-extend pa. November 30 and December 1 sa Real Cinemas po. So see you guys there. Yes, we'll see you guys there. Punta kami doon tomorrow. Thank you sa lahat ng bumili ng tickets in advance and we can't wait to see you. So sa kapamilyas po dito sa Middle East, we'll see you. So napansin natin sa kanyang interview na talagang nagbabakil pa itong si Mr. Alden Richards habang siya po ay nag-iimbita para sa lahat ng mga OFW sa Dubai. Nasamahan po sila para po sa dalawang mall screening and mall tours sa kanilang pupuntahan. Dalawang destination po, pero this is gonna be the last destination abroad. So antayin po natin yung kanilang magiging engranding bakasyon pagkatapos nga ng tagumpay dito pong nasabing Hello Love Again. So this time talagang sinusulit na po nila at mukhang may pupuntahan pa silang mas magagandang mga tanawin or magagandang puntahan dito po sa lugar ng Dubai. And mapapanood din natin soon kung ano po yung mangyayari sa kanilang meet and greet dito po sa Dubai, kung saan magkasama sila, maging ang kanila pong mga mahal sa buhay katulad po si Mama Min. Hello mga Katden lovers at Katden followers, narito na ang ilan sa mga positibong balita patungkol kay Catherine Bernardo and Alden Richards. Abay, si Catherine naman mismo ang naging super clingy for Tisoy. Ang ganyan katindi sinalubong ng mga kababayan nating OFW at lahat ng mga naninirahan na Pilipino sa Dubai ang Katdeno, si Catherine Bernardo and Alden Richards. Even po yung mga taga Dubai, yung talagang citizen ng Dubai, talagang sobrang na-amaze po sila kung paano po salubungin ng isang Catherine Bernardo and Alden Richards. Halos mapuno po yung airport matapos silang bumaba dito po sa Dubai. Talagang masasabi natin na dito palang makikita na natin kung gaano po katindi ang suportang ibibigay ng mga OFW from Dubai. Syempre po, dahil dyan, samot-sari po yung mga komento patungkol dyan na talagang sobrang love na love po sila. Meron yung dami pong mga foreigners na nakikita at talagang tuwang-tuwa din sa mga nakikita nila kung paano po inaabangan at inabangan itong si Catherine at Alden. Pero nakita naman natin kung paano alalayan ni Alden Richards itong si Catherine Bernardo sa dami po ng mga taong sumalubong sa kanila sa Dubai. So grabe, sobra talaga ang pagmamahal na ipinakita po ng mga Pinoy na ito para kay Catherine at Alden Richards. Pero alam nyo po ba na aside from those videos, mas may nakakatuwa po na mga pangyayari bago pa man sila lumapag dito po sa Dubai. Dahil sa interview pa lang, bago sila umakyat ng Dubai, talaga napakarami ng mga paayuda itong si Catherine at si Alden Richards sa mga interview ni Mr. MJ Felipe. Pero doon po sa loob mismo ng airplane kung saan nandun po silang dalawa. Marami pong nagtatanong bakit daw hindi magkatabi si Alden Richards at si Catherine Bernardo doon po sa kanilang airplane. So may sagot po tayo dyan, and malalaman natin at matutuwa tayo sa mga pangyayari dito dahil meron pong mga Pilipino na nakasakay doon po mismo sa airplane na yon na hindi alam ni Katden or ng Katden na sila pala ay kinukuha na ng video. Ito na po yung mga pangyayari yan. So magkahiwalay sila ng bangko. Nasa likod si Alden, nasa harap naman si Catherine. And then, nagtanong po ang ilan sa mga kababayan natin, ba't daw di sila magkatabi? So, sinagot po yan. Sabi dyan, bakit hindi sila magkatabi? Airline, single seat lang po kasi business class namin. Ayan. So, kapag nasa business class ka pala, parang individual yung row, Kunyari, sa isang row, one seat lang talaga yung available. So, si Alden Richards po ay nasa likod ni Miss Catherine.
she make it or he make it a point na talaga nakikita niya lahat ng galaw ni Catherine, lahat ng lalapit sa kanya. At hindi lang yun, di na nakatiis si Catherine Bernardo. Si Catherine na po mismo ang humarap dito kay Alden Richards. Sabi doon, parang sinasabi ng mga comments na meron daw isang tao dito sa dalawang ito na tatayo sa buong flight. Yung pala si Catherine pala yun. Kala natin si Alden Richards ang tatayo para kay Catherine para makipagkwentuhan. Alam nyo na, chika-chika tong magjowa na to. Ay nako, magjowa na talaga yan. Wala lang duda dyan, ano. And sa mga galawan pa lang, pati si Catherine nakikita ko, super in love na din talaga. Hindi na rin niya kaya na hindi niya katabi si Alden eh. Biruin ninyo ha, yan po yung video na sinasabi ko na nakuhanan po ng pasahero sa loob po ng airplane. And pagbaba nila ng eroplano, dun na talagang grabe na po kung paano protektahan nitong si Mr. Alden Richards, si Catherine Bernardo. At makikita natin na sobrang clingy nila sa isa't isa, na tila baga parang na-miss nila ang isa't isa dahil ilang araw lang silang hindi magkasama, 'di ba? Kaya totoo talaga yung sinasabi ng ilang mga articles na magkakaroon ng sepangs daw or separation anxiety kapag natapos na yung promo, chuchuchu, 'di ba? Yung mga errands silang ginawa, 'di ba? Pero I think hindi naman magkakaroon ng separation. Maaari hindi lang sila magkakasama araw-araw, pero still ongoing pa rin naman ang kanilang communication. So, Cut then updates. Official theme song ni Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo or Cut then na booking sa patungkol po sa Cut then. At ngayon bago tayo magpatuloy, congratulate po muna natin si Mr. Alden Richards. He is one of the nominee bilang most influential celebrity, no, sa isang award giving body, no, 7th, parang ganun po yung kanilang award giving body na ito. At the same time, kasama rin po pala ni Mr. Alden Richards ang ilan sa mga GMA Sparkle executives na nagpa-black screening, no, at nanood po ng kanila pong movie na Hello Love Again. So nagpakita po ng suporta ang iba't ibang mga fandom kay Alden. Kahit siya lang po mismo ang pumunta is okay lang po, no, dahil mga fans po yan ni Alden. And of course, syempre, antay-antay lang sa mga taga Cambodia theaters, November 29, 2024, mapapanood niya na po Hello Love Again. Ganon din naman sa Israel theater starting on November 29, 2024, or ngayon pala yun, no, napapanood na pala sila ngayon mismo, no, dito po sa Cambodia at Israel. Sa lahat ng mga kababayan natin, nai-enjoy na po nila ngayon yung sinihan. And as of today, nasa 1.4 billion na po ang kinikita ng Hello Love Again worldwide. And for today's, ito na, no, dahil as I've said sa akin pong updates na patungo na nga po si Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo sa Dubai, kung saan doon po sila magpo-promote ng kanilang movie na Hello Love Again. So makikita natin talagang fully charged po itong si Miss Catherine dahil pinagpahinga po ito ni Mr. Alden Richards. Si Alden parang hindi siya napapagod, no, talagang kaya sabi tuloy ng ilang mga showbiz insiders na para daw siyang Kayod Marino, no, Kayod Kalabaw, dahil talagang pagtungtong ng Pilipinas kinabukasan nasa taping na parang hindi siya nakakaramdam ng jet lag o dahil inspired siya. So dahil dito ay kinatuwaan din ilan sa mga interview dahil wala si Catherine that time. Si Alden Richards ang ginisa ni MJ Felipe sa isang interview patungkol sa official na team song po nila bilang magjowa. Panoorin po ninyo naging reaksyon na mag-asawang si TJ at si Casey Tandingan. Panoorin natin. Na rin. Yes, okay naman. Oh, naman. Okay. Memorize ko na nga yun. So, theme song nyo na rin. Nika. Okay, kikilig yung dalawa. Oh, yes, TJ, Casey, ano yan? Sa mga interview nga na ginaganap or pag si Mr. MJ Felipe ang nagtanong dito sa Cut then ay talaga namang nakakakuha tayo ng ilang mga impormasyon patungkol sa Catherine Bernardo and Alden Richards. Muntik nang masabi ni Mr. Alden Richards sa kanya pong interview na yun nga ang kanilang theme song nitong si Miss Catherine. At eto pa, meron pang ilang mga showbiz insiders na nagsasabi at nagko-confirm kung ano ba yung totoong relasyon nitong dalawang ito. Panoorin pa natin ito.
na talaga. Talaga? Kasi nakita ko ang galawan nila. Alam mo na, yung ano ha, meron nag-viral kasi na video kung saan, nasa States sila, di ba? Nung pagdating nila sa Amerika, parang pinasasakay nung handler. Nakita di ko ba? yan. Pinasasakay Oo. nakado doon sa isang limo sa Yes, likod. kasi nga para mas malaki yung ano. Oo, tapos sabi ni Alden, doon na kayo. Nababasa nila, di ba, Yes. nabili-credit. Doon na kayo. Tapos di talagang sumakay si Alden. Silang dalawa lang doon sa ano. Ano kayo nagaganap nung sila lang dalawa? Wow. Hindi, maganda naman yun. At least hindi na sila naghihiwalay talaga. Kung nasaan yung isa, nandun din ang isa. Anong feeling ko, tulog lang talaga pinag-iiwalay nitong dalawang Oo nga, ito. I'm Kasi sure naman. siyempre, pag pagising sa umaga, sila nang magkasama. Bago matulog, sila magkasama. Pagkain, paglalakad, pag-meet and greet and all. At itong si Catherine, automatic na siya pag naglalakad, umaangkla Yun na sa nga, akin. yung sabihin ko, best in angkla na siya. Tapos gumagano na si Alden. Automatic eh. Parang pag ganyan pala ganyan na si, si Alden. Hindi kayo makomang si Alden. Kasi lagi siya nakaganyan. Tapos ganyan na agad si Catherine. Talbog. Ano bagay na bagay si Catherine tsaka si Alden? Kasi yung isang video naman na isang video na napanood ko na aliw si Catherine at saka si Alden doon sa dalawang aso na nandun doon sa stroller. Oo, nasabi nga nila talaga, Parehong- one thing in common din. Oo nga, sabi pareha daw dog lover ang magjowa. Yes. Ang tawag nila magjowa. Yan Kahit wala talaga pa eh. Di ba? Mr. and Mrs. na nga rin sila. Hindi ba? Magjowa sila. Ano ba? Madalas po ako nanonood nitong kay Ray Pumaloy, tsaka po dito po kay Mr. Dondon Sermino. At talagang super fan din sila ng Kat din. At sa mga obserbasyon po nila, ay kulang na lang talaga yung announcement nitong si Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo to confirm kung ano ba talagang real score between them. So, sabi ko nga sa inyo sa mga galawan pa lang, 'di ba? Pero katulad ng like ko nire-remind sa inyo, si Mr. Alden Richards na po mismo magpapa-press con para sa lahat. Manay Christopher Min may pasabog tungkol sa Katden laban sa Katniel fans at sa mga nagkakalat ng hindi kagandahang balita patungkol kay Alden Richards. At ngayong araw, ito na po yung ilan sa mga updates patungkol sa total sales gross po ng Hello Love Again, ano, kasi naglabas po ang isang American company, no, sa internet. Ito po yung box office mojo. Hello Love Again has now grossed more than $18 million or 1.06 billion in Philippines and over $21 million or an estimated of 128 billion worldwide. It's currently, so ang kung matatanong po ninyo, for your information, ang Box Office Mojo po is an American website that tracks box office revenue in a systematic algorithm way. Ibig sabihin, nababasa po ng system kung magkano na po yung kabuuan kita ng nasabing Hello Love Again or ng even yung mga international movie. Pero base naman po sa mga reports, nasa 1.4 billion ang kinita po ng Hello Love Again. Wala pa pong isang buwan matapos siyang lumabas sa mga big screen kasi may mga lugar pa po talaga na hindi pa po nila napapanood. So meron po silang tinatawag na screening time kung kailan po pwede nilang mapanood yung movie. Pero sa isang episode nga ni Manay Christopher Min ay meron po siyang panawagan, meron po siyang sinabi patungkol po sa Katden na laban sa Katniel. Panoorin natin to. Kakabalikan ba ang Katniel? Ang Katniel. Kaya lang sana po mangarap kayo na magkabalikan din si Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo na wala kayong ibinabagsak na tao. Hindi yung sasabihin ninyo, ay hindi bagay si Alden kay Catherine, masyadong malambot. Masyadong malamya. Mahigit na pong 1 bilyon sa ngayon ang kinikita ng tambalan ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. Kabog na po ng Hello Love Again ang Rewind. Yan ang ilan sa mga komento ni Manay Christopher Min sa kanya pong YouTube channel na ipinost ngayong araw, kung saan pinagtatanggol niya po si Mr. Alden Richards laban sa mga bashers na lumalabas at isa rin sa mga napag-usapan online ang komento ni Sian Gasa laban kay Alden Richards. Sabi niya po sa kanyang Facebook page sa comment section, noon hindi ako interesado ngayon interesado na, mukhang maganda, sabi niya, matapos niyang mapanood ang Hello Love Again. Sabi niya pa, papanoorin ko lang yan kasi gusto kong malaman kung makakasira ba sa karir nila ang adult scene na yan. Promise, yun lang talaga, pero curious ako, sabi niya.
Curious din ako sa katawan ni Alden. Atin-atin na lang sana, wag na lang makalabas, sabi niya. And then sa bandang huli sinabi niya parang walang chemistry, bagay sila magkumare. So ganito po katindi yung mga pinakawalang salita ni Mr. Christian Albert Gasa, kung saan siya po yung isa sa mga content creator na parang lahat na ata ng chismis dito po sa showbiz ay pinapatulan niya at nagbibigay pa siya ng sarili niyang konklusyon without any evidence, ano. So dahil po dito ay marami po tuloy mga bashers ditong si Alden Richards ang nakisawsaw sa isyong ito. So sinasabi po ng ilan na hindi nga raw bagay si Alden at si Catherine dahil nakikitaan daw nila na parang medyo malambot daw si Alden Richards. Kasi po si Alden po kasi inamin niya naman po yan sa kanya mga interview. Siya yung tipo ng tao na napaka-OZ. Kung gusto niya talagang perfect lahat, maging sa kanyang sariling bahay, 'di ba? Ayaw niya ng madumi, kahit yung mga trophy low, ayaw niya na nakakalat, ayaw niya ng, kumbaga sobra yung pagka-OZ niya na bagay na nami-misinterpret ng ilan. Kasi nga si Mr. Alden Richards parang wala po tayong napapabalita na nagkaroon siya ng girlfriend, kaya isa rin yun sa mga kadahilanan kung bakit sinasabi po ng ilan na malambot magkumare daw itong dalawang ito, na bagay na hindi po sinang-ayunan ni Manay Christy Fermin. Totoo naman yung sinabi niya. Kung nangangarap po ang ilang mga fandom na magkaroon po ng comeback itong si Catherine at si Mr. Daniel Padilla, dapat ay wala rin po silang binadown na tao, wala silang sinisira ang tao. Sabi pa nga ni Manay Christy sa kanya pong channel na dapat daw ay magdahan-dahan ang ilan sa mga bashers kasi baka daw ma-back to you ito pong kampo ni DJ sa pagbibigay po ng komento patungkol sa pagiging malambot nitong si Alden Richards. Pero at the end of the day, parang kung isipin natin, kung totoo talaga kayong fans ng Katniel, kung totoo talaga kayong nagmamahal kay Catherine Bernardo, isa na magiging masaya na lang sila kung sino po yung magpapasaya ngayon kay Miss Catherine Bernardo. Hindi naman po nila pwedeng desisyonan yung puso ni Miss Catherine, diba? Dahil at the end of the day, it's Catherine ang magde-decide kung sino ba talaga yung gusto niya. At sa nakikita natin talagang lumalala po yung mga demolition job na parang dumadami po sila dahil po sa pagkagusto lang talaga nila na hindi mapunta si Catherine kay Alden Richards ay kung ano-ano pong mga chismis at kung ano-anong mga paninirang puri ang ginagawa nila kay Alden. Pero si Alden po nananatili po siyang positibo kung ano man po yung stand niya sa lahat ng mga bashers na ito, dahil according to Mr. Alden sa mga interview niya, hindi naman daw po madidetermine yung kanyang pagkatao sa mga sinasabi po ng ibang tao tungkol sa kanya. Hello mga Katden lovers and Katden followers, narito na ang ilan sa pinaka-exciting news about Katden, kung saan Masaya or Mami Min nagbigay ng hudyat na masayang Pasko para sa Katden. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, una syempre gusto kong kayong pasalamatan for always keep watching and trusting this channel. Maraming salamat po sa lagi po ninyong panonood. And for today's video, pag-usapan natin ang ilan sa mga updates patungkol po sa box office gross, worldwide box office gross ng Hello Love Again, dated last November 18. First update 670 and the rest 743, 930 million and 1.06 billion last November 23. So ito po yung ilan sa mga yung 4 days na worldwide box office gross, at isa rin sa pinakamagandang nangyari ngayong araw, 400 million international gross across 4 markets as of November 25, 2024. Kahapon po, namely North America, Mid East, New Zealand, and Australia. Oh my, this is again first in Philippine cinema. Kat and Alden are phenomenal love team indeed. So ganito nga kapositibo ang ilan sa mga posts ng mga Katden admin sa Facebook, ano? Dahil first time, ito na naman Hello Records again. They got 400 millions, no? Sa international gross na kinita po nila. Ilang days pa lang po yan. At marami pa pong mga sinihan ngayon na hanggang ngayon international ay magkakaroon pa rin ng international
initial screening. So talagang napakahirap na i-break yan, yung kanilang records na to, no? So yan nga, dahil diyan talagang kinocongratulate po sila ng buong Pilipinas, ng buong Philippine showbiz industry, maging ng kanilang mga network, dahil kakaiba talaga, yung magical talaga yung nangyari po sa Katden. Biruin po ninyo ha, talagang nilalampaso po ng Katden yung mga movies, no? Wala talagang makasarpas dun po sa history yung ginawa nila. So anyways, eto na, no? Dahil dyan, syempre masaya ang dalawang mama, si Mama Ten at si Mama Min. Kasabay nga nito ay mukhang nagbigay din ng hudyat itong si Mama Min at si Mama Ten, na mukhang magiging masaya ang Pasko ng Katden, dahil meron po palang ni-recommend itong si Mama Ten dito kay Mama Min, dahil sa isang post po kasi ni Daddy Bay patungkol po dun sa kanilang mansyon, kasi kamakailan lamang pagpasok po ng bare months, sinindahan na ng nitong si Mr. Alden Richards ng kanyang si Daddy Bay dun sa kanilang mansion sa Laguna, no? Talagang super ilaw talaga siya, talagang masasabi mong Pasko na. Ganito po kasi yearly ang ginagawa ng Polkerson Farm, talagang pinapailawan po nila yung buong bahay po nila, na naguhudyat na talagang Pasko na. So dahil dito, syempre dahil bago yung mansyon ni Miss Catherine Bernardo, ay nakipag-usap po itong si Daddy Bay, or nagkaroon po sila ng parang kinuha ni Mama Min yung idea na to dito po sa bahay ni Mr. Alden. So dahil dito is parang gusto niya na rin magpagawa, no? Gusto niya rin na kung ano man yung nakikita niya dun sa mansion nga nitong si Mr. Alden Richards, ay nanghingi na rin siya ng favor dito kay Mama Ten para po makausap niya, at naglabas na rin po ng resibo. This is really a family thing. From 8 years of consistent sea lighting Tisoy House in Santa Rosa, Laguna, and now he will also light Cat's House. So ito po isa sa mga manifestasyon or hudyat na talagang meron ng common understanding ang dalawang pamilya. Biruin po ninyo, para po pumayag si Daddy Bay, diba? At ang pamilya ni Alden Richards na gayahin yung concept na meron po ang Polkerson Farm. So binigay po nila yung information kung saan nila ipinagawa, at nag-post na rin po ito pong gumawa nito, yung parang company na naggumawa ng ganitong kaganda na lighting para sa kanilang mansion, ano. So it only shows na talagang magiging mas masaya ang kanilang Pasko dito this coming Christmas. Ngayon pa lang nakakakita na tayo ng masayang dalawang pamilyang may reunion, ano. So ang wish nating lahat, sana nga magkaroon po sila ng get together, ang Polkerson Farm at ang Bernardo Farm, ano, kasi hindi naman imposibleng mangyari yon, dahil nakita naman natin, diba, yung connections po ng Polkerson at ng Bernardo Farm. Ganon din ang mga kapatid ni Alden, ganon din naman yung mga kapatid ni Miss Catherine at ang kanyang mga magulang. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV, and also I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone. Hello mga Katden lovers and Katden followers, panibagong updates kung saan Alden Richards nagtapat kay Miss Dr. Vicky Bello patungkol pala ito kay Catherine, dahil naispatan po itong si Miss Catherine at Alden Richards sa terminal or sa NAIA Terminal 1, kung saan ay lumapag na po sila sa Pilipinas. So kitang-kita natin sa mga actions nila, talagang medyo pagod na rin talaga si Miss Kat, ano, talagang medyo siya ngayon, medyo weak yung kanyang itsura dito, dahil grabe naman kasi ang biyahe nila, 'di ba, from Canada, kasi 'di ba parang ang huling pinuntahan nila is yung Canada, tapos umuwi na sila ng Pilipinas dahil Alden Richards is babalik po siya sa kanya pong taping ng Pulang Araw. And of course, syempre po, katulad ng marami pong mga good news na naman ang naglalabasan ngayon, dahil according po dito sa isang post po ng ABS-CBN, the number 1 po ang Hello Love Again sa Pilipinas.
Number 8 sa US, number 2 in Canada, number 2 in New Zealand, number 4 in Australia, 1 in UAE, number 2 in Qatar, number 2 in Bahrain, number 3 in Oman, and number 4 in KSA or Kingdom of Saudi Arabia. Kaso nga lang, meron pong mga nirereklamo ang ilan sa mga moviegoers po kung saan parang yung lugar kung hindi po nila inaalaw yung mga intimate scene, 'di ba? Nagkaroon po sila doon ng intimate scene ni Mr. Alden Richards at si Catherine, kinat daw po yun. Gano'n naman pala, no? Kaya sabi po ng ilan sa mga, if hindi ako nagkakamali, sa Bahrain po ito or sa Oman, parang gano'n, or sa UAE. Hindi po ako sure eh. May nag-comment kasi sa comment section natin na gano'n na parang hindi nila napanood yun. So, gano'n pala yung policy. Pero ang mahalaga is nakapasok po sa bansa nila yung movie na Hello Love Again. So this time, eto na, dahil pagkatapos nga po nilang lumapag sa Pilipinas, ay aabangan natin kung ano po yung mga susunod na ganap nila dahil talagang as of this moment ay still in counting pa rin yung kanila pong Hello Love Again gross sales ng kanila pong nasabing movie. Kaya naman talagang kinukonsider po sila as the highest top grossing film of all time. At of course, ngayong araw nga ay usap-usapan din at kalat na kalat po sa social media platform ang ilan sa mga video ni Mr. Alden Richards kung saan ito po yung interview niya with Dr. Bello. Panoorin natin. But is there a particular you want somebody who's so mahinhin? You want Wala naman somebody do. strong? I want someone who's very passionate about life. Ah, okay. And syempre, yung maalaga and understanding. When Describe Catherine in 3 words. Maalaga, passionate, lovable. That interview taken last parang throwback interview niya with Dr. Bello. Pero this year 2024, meron pong post itong si Dr. Bello. Kasi the last time po nag-visit si Mr. Alden Richards in preparation dun po sa kanilang movie, ay bumisita siya sa clinic ni Dr. Bello last April 4, 2024. Yan po yung nakalagay sa timeline. At may post po si Dr. Bello that she's really happy for Alden. At alam niya daw na masaya ang puso ni Alden Richards sa ngayon. Yun po yung kanyang post sa IG. So, hindi pa po masyadong umuugong nun yung balita patungkol kay Catherine at Alden Richards sa SOCMED dahil parang bigla na lang kasing biglang napag-usapan yun mula nung nag-birthday si Catherine, no? So, sa timeline natin, ibig sabihin pala, prior dun po sa plano ng pagkakaroon nila ng sequel movie na Hello Love Again, ay talagang may understanding na at talagang totoo nga yung sinasabi nila na parang ito po yung proof na talagang hindi lang pang-promo ang cut din. Kasi marami nagsasabi na ang cut din daw is for promo lang para po sa kanilang movie, ganun. Pero syempre, katulad ng lagi kong sinasabi, ang magsasalita naman or magsasabi ng mga ganyan, yung mga hindi talaga supportado ang cut din. Yan yung mga bashers po, di ba? Parang di sila nagbibilib o kaya naman di talaga nila nasusubaybayan yung bawat galaw at yung mga gestures and language or love language ni Catherine at ni Alden Richards. Kaya ganun yung sinasabi nila. Pero dito ko napagtagmi-tagme, no? Dito ko po napagdikit-dikit yung pangyayari. No, ibig sabihin pala, this year 2024, talagang nagkakamabutihan na itong si Catherine at si Alden. Kaya pala sabi ng ilang mga showbiz insiders na malaki po ang naiambag ni Alden Richards sa pag-move on ni Catherine. Which means na talagang kung ano man yung nakikita natin sa ngayon, talagang nandun na po talaga sila sa point ng life nila, no? Na talagang nagkakamabutihan na talaga. At the same time, isa rin sa mga confirmation yung birthday ni Meme Vice, diba? If you remember sa concert, habang kinakanta, or birthday ba ni kay Mr. Darren Espanto pala na concert yon. Tapos kumanta si Darren or if I'm not mistaken, birthday or basta i-comment niyo lang sa ibaba, no? Sinabi po doon ni Alora Sasam na kinanta kasi ni Darren noon yung kantang In Love Na Ako, tapos sinuturo niya si Catherine. So yun po yung ilan sa mga talaga magpapatunay that cut din is not for a promo lang, dahil tayo po mga cut din ay naniniwala
na talagang there's something romantic relationship or romantic connection between them. So, kayo na po ang humusga. And for Kung that, nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV. And also, I have my TikTok account, which is DarEds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!